Good evening. This is so fun night. I'm so excited, okay? So Welcome to our new guest. I know. How are you? This is gonna be a very more learning lessons, stories. So before I'm gonna start, I would like to introduce our guest. Hi Rons. How's your week? How's the storm? The winter storm? Oh, the winter storm. We had 12 inches over the weekend. My And gosh. I survived. I'm used to many inches. Okay, since na we work so hard, we deserve a good conversation tonight, tama? So, ang topic natin today is more about, I don't know if a lot of people can relate with this one, pero since madaming dumarating ng mga bagong immigrant, manano ba mga story once we arrive here in the US, right? Ano yung mga, bakit pa gusto natin mag-Amerika? And once we arrive in the US, what we realize. So we have two guests here. They're so dear to my heart. They always make me laugh. Even hindi nila sinasadya, talagang by nature. I think because from all the hardship that they went through, it's just make them strong, but making it more fun for them. So we're gonna learn more about their stories, and I hope and I bet you're gonna have fun and you're gonna have more laughter tonight. So our first guest here is, I think it's better if they introduce themselves, right? Ate Big. Ate Big Big is from Indiana. Okay, can you tell about yourself, Ate? What are you doing? Where are you from? Okay, so hey guys, it's Bernadette here, or you can call me Vic Vic, because you know how Filipino we always have a nickname. So originally from, of course, Philippines. I'm from Surigao, so Bisdak. So shout out to all the Bisdak here. Um, so we're the surfing capital of the Philippines, so that's where Oh I'm my from. gosh, Siargao. So Siargao. I know. Mas Siargao. mahal pa daw ang Siargao ha, kaysa sa Vietnam. I don't know if you come to my place, you'll be surprised. It's not mahal. So yeah, so I've been here in the US since 2006. So my story is um s- um different from Other. others. Come on, yeah. So I came here because I married someone from here, Uh, but so I was married. So uh-huh. things, a lot of like things happen, and then but now I'm single but not lonely. I'm alone but not lonely. I'm single and ready to mingle. So Fun. So you came to US kasi may humango sa sa kahirapan. Hirap. yeah. May isang kababayan na naman La, ang mga sa la, kahirap. hindi to laban Japan, ha? No, because someone fall in love with me. I mean, we fall in love with each other. Alam mo, Wow. naligawin. Wow. Ano yung gawin na pusa? Panang hair. Okay. We're gonna heard more about your fun stories, ate. So, we have here another one. Okay, ito. Ang tawag namin sa kanya ay ang konsehala. Ang konsehala or in short, barangay chairman ng San Jose. Mayora, Kasi Mayora. lahat ng facility, lahat ng grocery, lahat ata ng pupuntahan niya magkakilala siya. Okay? So ito, this is very dear in my heart. She always makes me laugh every time we have a conversation. Facial expression, tawang-tawa na kami. Okay, Majud is in the house. Ooh. Hello, guys. Good evening, good morning, whatever part of the world you are. Um, my name is actually Judy Alterado. Pero since I came here in America, naging Maria ang pangalan ko. This Bakit is na naging this is Maria, part Ma? this is part of the realization when I got I always thought my name was Judy Alterado only. But of course, when I came here, I have to get a passport, di ba? That's when I found out there's Maria before Judy. Hindi mo talaga alam all throughout ng buhay mo? Yeah.
Your Malalaman natin yung American mga I have friends to story started dyan. change. calling you Maria. Yeah, I have to change all the paperwork, even my college transcripts and everything, and put Maria before Judy, so that Mm. everything will be uniform. So of course, that's part here. So everybody knows me as Marie, as Judy, and then of course sa workplace, nagi akong Maria, right? Dito sa America, they always use your first name. Ah, So when they say it's Maria Judy, so how are you, Maria? So sometimes I don't even like look at them. Who's Maria? Right? So yeah, I'm occupational therapist by background, but before ako nag occupational therapist, there's a very long story before that na meron tayong 1 pinagdaanan. hour, 2 hours para sa'yo, Yeah, Ma. like do we have like 24 hours for the story? Anong year ka, Um Ate Judy? huh? Anong year Year. pumunta dito? Oh, I came here in 2001, Wow. through working visa, H-1B. So Mm. it's a different entry naman. Kaya that's why there's so many stories before I get into my immigrant status. So ayun, from being um a caregiver, a CNA, ano pa, caregiver, CNA, nag-nursing pa ako before I passed my occupational therapy Grabe 'no, license. ang daming So inaral. there's so much things to talk about. Hmm. Okay, nice, So nice. 2001, imagine, it's gonna be like 25 years 25 here. years. Wow! Mhm. Almost Wow. half ng buhay ko yung 25 pumunta ako rito, years, and 25 years. it's all showing evidently in my face, because for sure when I came here, there's no triple or four quadruple chins. So parang But 25, I would parang say it's a kalahati sign na ng of buhay mo, success. Ate Judy, andito ka sa US. Oo, Huh? Kalahati actually. ng buhay mo, andito ka na sa US. Yeah, Ah, yeah, kalahati na ng buhay ko. Correct. Mas Ang tawag and longer pa. actually kaya ang tawag namin sa kanya Ma, ako ang nagbansag diyan, eh. Kasi Ate Judy 'di ba? Tapos sabi natin, "Eh, Marie, eh, 'di Ma." Kasi nga we call her like our mom, Ma and Maria. Alright? Okay. So, you guys are on different careers and different professions or work meron kayo ngayon. But back in the Philippines, can you walk us through who you are and how what is your life back in the Philippines? Ikaw, Ate Big, you can go. Oh, okay. So me back in the Philippines, so I never grew up with a silver spoon in my mouth. So Mhm. I would not say poor, but they always say like, I think instead of calling for like less privilege Uh-huh. life, and then so I work since I was in elementary pa, so I've been working na and then going to school until I finished college. So we're six of us. So siguro ako lang talaga ang mas maarisgada. Mhm. So that's why ako lang nakapagtapos sa magkakapatid. So back then, I don't know, for some reason in the Philippines, even though like our life is hard, but we feel, there's a contentment. Like we don't like I've noticed it like here in America, like of course, we're very fortunate here too, but in the Philippines it's different. Like even our life is not as great, but there's a contentment on it. And then growing up, masaya naman. Masaya naman yung buhay Pero growing ate, up. naisip mo na na gusto ko na mag-Amerika. Yung parang 'pag nakakita ka ng eroplano, nakakita ka ng TV, ng show, paano ang gusto ko nag-start yung talaga American dream mo? oo. Oh, yeah, every time I say, kasi we don't own a house, and then every time I Hmm. say some big houses, and then tatanong ako, oh, like where does she work? And then, oh, actually she works in abroad. So it always have in my mind na Abroad. when you work abroad, then you can have a big house. And then and then it start nung
I never expect din naman talaga na makapangasawa ako ng AFAM. And then, and then but every time I look at some movie and then, uy, ang cute ng ano, pag nagkaasawa ka ng AFAM. And Mhm. then, but of course, life doesn't always give what we want. So although I married the AFAM, but we didn't have a kids. But yun nga, yung ano, yung life ko sa Philippines is just very simple. It's simple, but it's, there's a lot Terrible. of, great memories. It's small, but terrible. Yeah, there's a lot of great memories growing up. So I guess yung ano yung sa Philippines na sometimes it's not about ano talaga, yung what we have. I think yung family as in buo kayo and Pero then ate, makakalaro ka. ikaw, naisip mo ba yung parang, pag nag-Amerika ako so I can help my parents, gusto ko, aside sa magkaroon ng magandang bahay, parang gusto mo talaga maihaon sila. Oh Kumbaga yeah, yun talaga yung that's the number one goal naman talaga kasi nga you grow up with nothing and then so ayaw mong mapareho yung life mo in the future or your future generation. Kaya I was very eager talaga na kasi ever since nasa Pilipinas pa ako, din naman breadwinner na rin ako eh. I was a working student so parang hindi na talaga bago sa akin yung breadwinner kasi ganun na ako even before pa. curious So, lang ako, ang Siargao ba, nung time mo, ganyan nakasikat? Madami ng I afam? know. Hindi. No, actually, yung isa nga yun sa pinag-regret ko kasi before, Oh. yung one of the surfing site. So my best friend used to be the parish priest, and then they were, like they asked me if I wanna buy that beach area, and it was very very cheap. I said like, huh, ano bang gagawin ko dito eh? Wala nang masyadong tao. Mm. But then look at that now. Oh, kasi before wala talaga. Pag Oo. pupunta kami Akalain doon mo pa, parang, no? Oo. yun nga eh, pag pupunta kami doon parang nga eh, as in yung parang you own the island. Kasi wala Yeah. talagang walang ibang tao. Pero So pag ngayon daw, naliligo, pero grabe ngayon daw. grabe, Sabi ng friend ko, super. mas mahal pa daw ang Siargao compare sa Vietnam, Bali, and I Thailand. don't know. I don't know nga bakit sinasabi lang mahal kasi every time naman pumupunta ako doon, hindi naman mahal. Ano nga pag nagbudol ka nga, budol fight nga na yung sa lunch yung island hopping, 500 pesos per head, seafoods na yan. Di ba kasi So, nako-compare? Nako-compare kasi pag ah, sa gastos sa Vietnam, baka nako-compare nila. Ikaw, Ate Judes, what's your life? Walk us through what's your life back in the Philippines. So, Anong reason bakit you aim to be in the US? back in the Philippines, actually, when I was a kid, I never thought talaga that I'll be Mm. able to like live abroad. But all I can remember when I was in elementary, we have like a relatives here, and then my dad used to write a letter all the time with them, and then my dad really had a very good penmanship. So Mm. what he always like mail it to the there's a actually we're the same with Big Big. I also grew up in an island, Mm. Pulilio Island. So you need to have at least 3 hours boat and then 6 hours bus for Mm. you to be able to reach Ligarda, Manila. Ah, And then, six so hours since boat? since we were living in an island, during summertime, that's when we go to the city, to Manila, because that's where my siblings are. I'm the youngest among 11 kids, imagine. Oh my God. 11. So, so we used to take vacation in Manila instead of Manileños, they go to the province, right, on summer vacation. But us, it's the reverse. But what I can remember is my probably like my relatives from here, they will send money and dollars to my dad for writing over. Because sometimes when they write, sometimes they will even insert $20 in the letter, right? So I will m- yung tatay ko will ask me, "Oh, Judy, palitan mo 'to sa tindahan, yung $20." And then the $20 will go a long way. I think it was 27 ang currency, no? 27 is pesos to $1 pa nung time na yon. So sabi ko, wow, if $1 is 27 pesos, I will be rich if I have $100, di ba? Parang dami na noon. So meaning living in America, you can be like
millionaire or Mm. something, 'di ba? Pero it did not come to me that I will be able to live here until I met the father of my daughter. And Mm. he's the one who opened my eyes. That was when I on my first job. I work in human resources department. So, growing up, it's all, like the older siblings trying to help you finish your education. So, to make story short, like uh, they help me. So now it's the reverse, right? You So know, they help helping me them. to finish my studies, giving me pocket money and everything. So now it's the reverse. So it's now my turn to help them back. So it's what we call utang na loob, right? So, um, so he's the my ex-husband who passed, who when my daughter was only like about 2 years old, he passed away. But during our time, Mm. he now I realize he's the one like opening the world to me, because Mm. that's when he used to live in Switzerland. Mm. So he will like kind of like, okay, we can go. So traveling. So I'm also in the human resources. So they will come asking, oh, it's good for you. You go vacation, something like that. So Mm. maybe you will also live in Switzerland. But I own, before that time, I only know that there's only America. And I said, where is Switzerland? I don't even know there's Europe. Mm. It's always America. So you're going to go vacation in America? No, I heard it's in Switzerland. Oh, it's in America, right? It's in America. So in our province, it's always like I never realized that, by doing a lot of vacations here and there, he opened my vision that probably like opportunities that you can go and live here. And so that's when I had my daughter. He passed away. Maybe he had like this chronic like the lung cancer. So of course, I did not even know about that. I just found that out when he started like going to the hospital often, something like that. Mhm. So so in other words, when he passed away, I didn't know what to do. What will I do? There's very little money, very little savings, and I have my almost 2-year-old daughter. So even if I work, in HR, um, there's no way that I can raise her, right? So I have to sell all my shoes, my purses, and I have like to close my eyes, and then I made a decision that okay, I'm going back to America, and this time I need to find a job over there. So I left my daughter for 3 years, and then I went here, and then it's fortunate that I have like it's like a distant relative who kind of like petitioned me to have a working visa, right? Mhm. So that's when I started my caregiving career. Career. So yung Mm. yung Yeah. unang alam mo sa Amerika, na-expose ka lang dahil sa ano mo, sa ex-husband mo, yung daddy ni ano. Mhm. And then Mhm. because something happened in the family, parang yun talaga ang nagdala sa'yo na, oh, I think this time I have to work to help Yeah. my family. Mhm. Yeah, because Yeah. there's no way that as a single mom in the Philippines with 3,200 pesos a month Mm. salary HR, Mm. I can raise her. I don't think I can raise her. Just the tuition fee alone Mhm. in a private school is it's not High. even like enough. So how can I raise her? So there's Mhm. no way. So I have like to make a decision, and then I have like to my parents were old already, and then I have like to I think the our parting my parting words with my father, I told him that, "Oh, I'm not gonna see you for like another 5 to 6 years Sabi mo kasi po yan, parang magtatrabaho po ako sa Amerika. So, baka po mga 6 years pa po akong hindi makauwi. makakauwi." Mm. And then sabi ng tatay ko, "Eh di anak, ano, yayapusin na kita kasi baka Di hindi mo na tayo alam, magkita." magkita. Oh, Mhm. alam mo yun yung mabigat 'no?
Yeah, That's the hard part na 'pag yeah. malayo ka, hindi mo na talaga alam kung bukas, the next year. Mm. Ganyan din yung kay And papa that's ko true nung enough. You know, mm. I was only here for a few months and my father passed away. Ilang taon siya nun nung umalis ka? 84 siya. Hmm, I was not even a year here. And then yun nga, nagka-pneumonia siya. And hmm. then he At passed away talaga. actually sa Ate Juice madami yang mga storya nung bataan sila kasi nag-retreat tayo 'di ba, te, kinuwento mo. Kuwento mo nga Mm. sa'min te, kahit quiet lang yung story mo kasi how hard your life, how difficult your life is. So nakuwento mo na yung Oh, it's kerosene, yeah, that akala mo one. Kasi coke. in an island, 'di ba, small island diyan, 'di Oo. ba? Youngest ako. So parang there was a time talagang I would say talagang below poverty level kami. I Mhm. we can only afford to drink soda or eat chocolate or any ano pag if my sister my older sister will do some tutoring do sa mga Mm, mayayaman niya na classmates. And then, sometimes they will give her this chocolate, mga ganyan, or soda sometimes. But talagang, these are like luxury to us. So mhm. one time, may yung kapitbahay namin, yung neighbor namin, Hmm, ah, sabi niya, inaantok ako, pwede bang dito ka muna sa tindahan? And mhm. then, bantayan mo muna para maka-sleep. Pwede, bantayan naman ako. Tapos sabi niyang gano'n, and then ako ng bahala sa'yo. So akala ko, sabi niya bahala na sa ako. May nakita akong bote ng Sprite diyan sa pero open siya. So sabi ko, "Ay naku baka iniwanan 'to ni inang present sa akin na iinumin ko." Hindi pa ako nakakatikim ng Sprite. Sobrang ano mo Pagkakataon nun ko 'no, na. curious, oo. Sobrang Mm. deprived. Tas yung tinikman mo? Kasi island yun, lahat ng galing sa Manila. So first time mo Sila yun, Ate Sabi Jules, makatikim ng Sprite? oo. oo, gusto ko. Hindi pa ako nakakatikim ng Sprite. Nakatikim ako ng, Royal True Orange 'pag hinihimatay ako nun. Kasi himatayin ako nung bata pa ako. Bakit Royal True So Orange So, ka na I naghimatay-himatayan ka remember lagi? that. hindi Sabi ng naghihimay-himatayan ka? nangungutang ang nanay ko sa tindahan sa kanto. Ah, 'Pag hinihimatay ako at alam niya na yung Royal True Orange, siguro nagho-hypoglycemia na pala ako nun, siguro 'no. ay. Ay, yeah, siguro lang. Kasi talaga daw nahihimatay ako. Nare-remember ko binubuhat ako ng nanay ko, ang laki-laki ko na nun. Binubuhat niya ako para Ah, dadalhin sa doktor. Tapos pag-uwi, yung Royal True Orange ang ibibigay niya sa'kin. Siguro sabihin ng doktor, gigising ka? baka nag-low sugar. Oh, nagigising Actually naman ako, actually I'll kahit be kami fine. dati, pagka Oh. may Hmm, mga sakit, 'di ba 'pag hmm. nilalagnat, talagang pansuhol talaga ng ano yun, yung mga meron kayong soft Royal drink. True Yun Orange. nga, di ko alam Oh, Totoo, Royal totoo True yan. Sa Orange. probinsya, ganun din. Oo, yan, Kung ngayon may ko lang oo. sakit narinig. ka, nakakainom ka ng Royal to Orange. Kaya nga Royal ngayon, True walang umiinom niyan kasi Feeling may sakit lang. feeling may sakit ka. Feeling may sakit. Ay, Mm. sa'kin malaking treat na yon. Parang ang Hmm, yaman-yaman na namin 'pag may Royal True Orange, 'di ba? Pero ikuwento yun mo pala, inutang na ng nanay ko sa kapitbahay namin yung tindahan. Pero since sabi ko, "Naku, may Sprite na bukas." Ang Sprite pa nun yung mga bote yun, mga hmm, nakabote, 'di ba? mm, mm. Bukas sabi ko, "Naku, baka iniwanan niya sa akin 'to, ni inang present 'to para matikman ko." Nung tinikman ko, yung pala gas siya, gas. Anong ginawa mo? Oh my Ininom mo? God. Nainom ko siya, pero gas. Hindi ko alam ngayon kung papaano ko natanggal yung gas sa bibig ko. Siguro ang tagal nun. Pinalo pa ako ng nanay ko. Bakit hindi mo tinanong, "Eto ba yung Sprite?" Lasang Wala akong pagtatanungan Ba't mo dahil niya 'di ba pinalo? pinatao nga niya ako sa tindahan niya. Ah, si pinalo ako ng nanay ko. Sabi niya, "Yung katakawan mo," sabi niya. Sabi niyang gano'n, parang hindi ka nakakatikim." Sabi ko na, "Hindi naman talaga ako nakakatikim ng Sprite, kailan ba tayo nagka-Sprite dito?" Nung mga Sabi time ko, nyo, Vic, tsaka Attitudes, mm. mabilis lang, yung paano yung proseso ng pagpunta sa Amerika? Mabilis lang ba? Kasi ngayon, kasi dati, nung mga 2000 na, year 2000 na, parang Hmm, mahirap na umalis eh.
Oh, Yung sa akin mabilis lang sa akin kasi I came here sa K1 Kasi, oo. visa, which is a fiancé visa. PNC, So oo. it took us only 7 months lang. But of course, he had a lawyer to, kasi he's not good when it comes to papers. So he had a lawyer to do it. So in Hmm. 7 to 8 months, nandito na ako. Wow. Ganun Yeah. kabilis. So I think it depends what visa you're applying. So So, I ano don't know mga now. adjustment nyo? Ikaw, Ate Vic, nung dumating ka dito, so syempre, yung mga tayo niya, bloopers, syempre, God, from an island girl coming to the US. Ano yung mga funny moments or share story mo na parang, sabi niya, ignorante ba ang tawag doon? Or, kasi hindi Yung mo sa na, yung sa akin kasi ako I would say na I'm one of the fortunate Pinay na napunta dito kasi when I came here, so it's so happy na siya, he's in a car business. So um I'm hanging a lot with with a lot of American people. So ang ko lang is expose ka. I'm conscious with my English, and then sometimes I will ask them like, "Oh, can you guys understand my English?" And then siya, "Oh, you speak English perfectly." Kasi meron kasi akong niyan kasi when I was in the Philippines before I came to America, I applied sa call center. Nag-call And center then ka. Mm. yeah, I applied but then hindi nila ko hinar kasi yung I don't know kung hiring officer 'yun. Sinabi Overqualified ka daw. hindi, sinabi niya sa akin daw na, "Oh, I think you should watch more English movies." Kasi daw yung English ko daw so parang na-stuck sa ko, sa mind ko nga, ha? Na-degrade Ganun ka. ba, and then ganun ba kasama yung English ko? And then, ganun ba kasama ang English ko na, I need to watch, so buti na lang yung, yung ex-husband ko, when I meet him, he calls me like 5 to 6 times in a day. So, parang mas na, mas Hmm, na-practice ako. In So, short, pero, talaga. pinag-practicean mo pala yun, te. Mm. ah, Pinag-practice mo pala ng English skills mo yun siya. nga eh. So, Yeah. pero na-realize ko din, kaya pala hindi ako natanggap noon sa call center kasi I was not meant to be in the call center. I'm meant to be in the US. And Ah, then, so yung hiring officer, nandun pa rin ako, nandito na. o, di ba? Hindi Oh, kasi Mm. pag nasa Pilipinas kasi they're looking for perfect English, perfect grammar, perfect eh dito pronunciation, hindi perfect eh. English. Oh. Pero Yeah, pag pumunta ka naman dito perfectionist. sa US actually, Mm. kahit anong accent mo, kahit ano yung grammar mo, Mas naintindihan ka. actually as long as yung Naintindihan. na-express mo yung thought mo, Mm-mm. accepted na sa Pilipinas Mm. kasi medyo judgmental yung mga Filipino. Oo, yun True. nga eh. Correct. They're more on perfection doon eh. And dito Mm. kasi sa USA, kasi they don't care. So kaya talaga, yun talaga yung number one ko, very conscious ako. So tapos nung na, and then yun nga, so kasi wala akong masyadong kilala nung pagdating, parang lang, I only know like 1 or 2 people. So, and then since nga yung ex-husband ko is nasa car business siya, so ang lagi ko nakakasama, so nakakatulong din siya. And then 'di ba sabi nga nila yung kung sino yung you hang out more, and then yung Yeah. so kaya mas naano yung ko, ito pala, tas Mabilis ka nag-adjust. oo, mabilis ako na, tapos Mm. hindi rin ako masyadong na-homesick kasi Wow. hindi rin Wow. hindi ako masyadong na-homesick din kasi travel kami ng travel kasi we go to nationwide mamimili ng cars. So sinasama Siya. niya ako. So and then so So in kaya short, di ka nahirapan mag-adjust. hindi hindi masyado dahil parang din, it helps a lot din na yung parang na-explore ako. Oh, ganito pala, pero sa movie ko lang 'to nakita, gano'n. Yung parang lahat ng nasa movie nakikita ko, hala, ito pala in person. Din Ala. so yung gano'n. And then Indiana na agad nung binaksak mo, te, no? O nag-Chicago ka? Indiana hindi ka agad. sa kami, sa Illinois kami Ah, before, sa Illinois. Homewood, sa South Suburbs, sa Homewood, Mm. Illinois. Doon yung doon yung house namin before. So sa Illinois talaga nanggaling, and then lumipat sa Indiana. Tapos ayun, so kaya pero siyempre hindi mo minsan tapos 'di ba dati wala pa yung Facebook, and then so yung communication namin ng family is yung Skype. I don't know kung Oo, nakaano kayo Skype. ng Yeah, Skype. nabutan ko yung Oo, Skype. Skype. Oo, tapos yung Skype, and then tapos naging Friendster. So yung sa So anong family taon ka? ko, Sorry ate, I don't know if I heard it. Anong taon ka dumating dito ulit? 2006. So
Kaya ngayong Oh, September, ano pag na, ika 2 decades ko na. 20 years. Oh. So with 20 years living in America, what did you learn? Oh, I learned a lot. Ayan, malalaman natin mamaya yan. Ikaw, Ate Judes, when you come here in Hmm. the US, ano yung mga ano mo, mga ignorante moment? Mga, Mga ignorante moment. So, nung pumunta na nga kami, parang ang nangyari nga, since caregiver nga, so mabuti na lang, may namit akong mga kapwa ko caregiver din, mga nurses and therapists din sa Pilipinas. Eh Mhm. di ba parang, saan ka graduate, saan ka dito, taga saan ka, ganyan. Tapos napagkasunduan namin na mag-rent kami ng isang Bahay. parang apartment, sama-sama kami. Mhm. Three bedroom lang siya pero parang 8 yata kami. Isang lutuan lang, isang ano. Tapos nagbabas, mga ganyan. Tapos hindi ko pa nga makakalimutan 'yon. Um nagbasa ko ang trabaho ko is 1 o'clock. So alas 11 gising na kasi minsan nagna-night shift pa. Tapos hinahabol ko yung bus tapos in-stop ako ng pulis. Naka-backpack pa ako. In-stop ako ng pulis. Tapos sabi ko, naku, takot na takot ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ba't kaya kanya ako in-stop? Alam mo, parang tinignan yung ID ko, yung California ID ko. Tapos tinatanong ako kung saan ako nakatira, sabi ko diyan lang sa kanto na 'yan, nandun sa ID ko, 'di ba? Tapos to find out kaya pala ako in-stop, akala pala ano yung mga high school na nagka-cutting classes, kasi mag-aalauna pa lang yun, eh. So, naisip ko ba ganun pala ako ka-young looking? Eh, Ah, 33 na ako nun. Pero takot na takot ako, iniisip ko, naku, paano mag-i-English 'to? Paano ko explain yung sarili ko, saan ako pupunta, saan akong trabaho ko, ganyan. Baka oo, hindi ko masabi, ganyan. oo. So, yun pala yung ano no, chine-check lang kung baka nagka-cutting class ka, ganyan. Sabi ko, okay ah. Oh. Tapos na-realize ko later on na ganun pala yung mga Asian since we are younger looking. So, tapos yun nga, yung check pa yung ID pag bibili ka ng alcohol, 'di ba? Mga ganun. So parang ang adjustment hindi masyado kasi nga since magkakasama kami, lahat kami the same job, lahat kami caregiver, hatidan, ano hanggang kauna-unahan na nagkaroon ng sasakyan sa grupo namin, ako. Kasi nga ako yung parang kaunahan na nagkaroon ng papel, yung Mm. na-approve agad yung ano ko, yung visa ko. So ibig sabihin na kapag kahit wala pang credit, nakakuha ako ng ano. Kaya parang ako yung naging driver sa grupo. Mm. So, eto na, para akong bus driver nun, ihahatid sa Care Home 1, Care Home 2, Care Home Do'n 3, nagsimula ang pagiging barangay tanod mo 'no, Ma? uy, oo, totoo, yeah, totoo, ngayon, yeah, yeah, gano'n nga. So, Care Home 1, Care Home 2, since ako lang ang ano, for 2 years, ganyan. So, lahat sila, pupunta ng San Francisco, ate, ano, puwede ka ba, ganyan, sige. So, ano, drive, although lahat naman sila marunong mag-drive, may mga Oo. international driver's license, eh. So, sa'yo So, pala nag-start ang Uber, ate. oo. Sa akin nag-start 'yan. Tapos, 'yan, tapos yun nga, ang masaya naman. Kaya lang yung may mga moment na nga 'pag nakakausap mo na yung anak mo, 'di ba, Mm. naiiyak ka na 'pag nalalaman na may sakit, mga Kasi ganyan. hindi mo Parang kasama si Jemice, eh, oo. hindi ko pa siya kasama, 3 years ko bago siya nakasunod sa'kin Eh, 'di Ma, dito. nung dumating ka dito talagang nilantakan mo lahat ng pagkain? Oo, yun na ayun alam mo, psychologically parang naisip ko since deprived kami noong ano, wala akong sapatos, 'di ba? Oh, Inaanuhan ko pa ng kandila yung aking tsinelas para magdikit, 'di ba? uh-huh, Para makapasok sa school kasi oo, walang tsinelas, minsan perdible, ilalagyan mo ng perdible sa ilalim para oo, para makapasok ka sa school. Siguro yung dahil sa kahirapan na yun, yung, ano na yun, ngayon kung titingnan mo halos wala na akong ginawa kung makabili ng sapatos sa trabaho, rubber shoes, although rubber shoes lang naman. Ang oo. dami, 'di ba? Parang isang bilihan, 6 ganyan. Minsan hindi mo pa tapos yung pagkain kung makapag-grocery parang papakainin mo yung buong barangay, 'di Obis ba? naman, Ma, Parang takot obis na na takot ka laging magutom. obis Ha? naman. Grabe, 'di ba? Hoarding na, Kaya nagho-hoard ka na. nagho-hoard na pero
Imaginein mo for 25 years ganun laging ginagawa ko kung makapagluto laging talyase, 'di ba? Lagi dala sa trabaho, hanggang ngayon ginagawa ko pa rin 'yan. So, In short, hindi mo pa nahi-heal yung inner child mo. hindi ko pa siya mahi-heal dahil parang takot na takot talaga ako baka magutom ako. I mean, iniisip ko na agad 3 days ahead anong kakainin. Diyos ko ba? Oo, Oh, dati naghihintay lang kami kung sino yung ano, kung sino yung magbibigay ng ulam, mga ganyan. Although ang advantage lang namin nung nasa ano naman kami, nasa probinsya, nasa Quezon. Since yun nga, yung kapatid ko, mga beauty and brain yun eh. Tapos kahit papaano may utak din naman, ano, laging umaakyat sa stage. Yun lang kaya kami medyo kilala. Dahil wow. naakyat sa stage eh. Oo, Di nakapag-ipon ng mga medals, ano. Eh oo. di sabi nga, kung pwede nga ibenta o isang layon, eh di sana ang dami na. Sa Nasa baul lang. Totoong nasa baul yon. nung Totoong nasa baul. nung Huh? dumating ka dito siyempre ikaw lang mag-isa, 'di ba? Tapos nung Yeah. kinuha mo na si Jemis, siyempre ayaw mo pa-experience sa kanya yung buhay sa Yes. Pilipinas, oo. Oo, Ano oo. yung mga may kinuwento ka nun siyempre single mom ka, 'di ba? Eto Mm. makaka-relate yung mga tao dito. Siyempre wala ka namang pamilya, ta's kinukuwento mo nun si Jemis, kare-kare mo siya. Kuwento mo yun man yung sinasabi mo Correct, na correct. Yeah. pinapatulog mo siya sa So, ilalim ng ano, para So maiwan si Jemi's mahal ang childcare eh. Eh mm. single mom ako, may night shift job ako, dalawang trabaho. Kaya ako nagkaroon ng vitamin D deficiency. Hindi na ako May nakakakita deficiency ka pa ng niyan, ah. araw. Oo, dahil night shift ako sa gabi, tapos uuwi ako ng 7:00, susunduin ko siya, papakainin, tapos dadalhin ko na sa school. Tapos 1:00, susunduin ko na. Papasok ako ng day program naman, 9 Mm, 9 o'clock to 2, tapos mm, susunduin na siya. Eh, yung ano, yung medyo yung ano, yung maaga silang lumalabas 'pag Wednesday, hmm. ah, ano nila, yun ako nagkakaproblema kasi hindi ako makalabas. So, ilang Sa beses akong school, mm. namememohan ng teacher. Kasi hindi ko nga afford ang daycare kaya dun Childcare. si Dapat Miss masundo mo kasi minsan. on time, eh, 'di ba? Yes, dapat masundo mo on time, bibigyan ka ng memo, 'di ba? Mm, Eh, dapat may after daycare. So, after ano, si Miss childcare. minsan since sa night shift, dinadala ko talaga siya sa care home. Pinapatulog ko dun. Mm, Dahil siyempre ilang taon pa lang siya dun, 6 years. Tapos sa araw naman, mabuti yung partner ko dun sa care home. Ano siya, Ethiopian, mabait siya. hmm. Sabi niyang gano'n, don't worry Maria, sabi niyang gano'n. When the licensing comes, I will, bring her to my van. Ban, There's, yeah, she can sleep there. oh my Sabi niya gano'n. God. I will be the one to open the door, and then we have a plan, we had a plan. So Oo, at the back planuhan niyo na. door, Oh my you bring God, her out and then put her in my van. She Nangyari can naman sleep yun. over there. Nangyari naman Yes, naman. it happened, please. Oh my God. Or else we will get citation. And then the owner did not know about it. Buti wala Oh, pang well, camera no, 'no? yeah, there's no camera. Mabuti na lang. Yeah, So way back then, panggabi, there's no. magdamag kayo dun mag-ina, dun kayo natutulog na? Mm. Kasi panggabi And ka? then, yeah, panggabi. And then, yeah, hatid ko siya before I go to my second job So wala kang tulog? sa day program. So we sleep together si Jemis, 4 o'clock, 4 to 9 o'clock. Mga ganun. Or 3:30 to 9 o'clock. Kasi 10 o'clock again yung night shift ko eh. So, hmm. si Chemis mag-aano lang 'yan before kami kumain, mag-a-assignment na 'yan. And then 'pag sinabi kong tulog na tayo, tutulog siya, and then, ano, gising na. Pero I think it's a discipline for her kasi wala nang dumating 'yan dito sa Amerika yung anak ko, hindi ko inaalarman 'yan, nauna pa siyang gumising. So, Tapos ibig at 6 sabihin years old. nga yung hardship na pinag-experience niyo, it trains her. Yeah. Mm. Oo, tapos alam niya nung medyo nagkaisip-isip na siya na mahal yung bayad sa YMCA, parang $7 ang per hour ko nun, eh. Ang Mm. bayad ang ano, eh, ang caregiver nun, eh, $7 per hour. That time, that Siguro was kino-commute niya 'pag daycare, magkano ang daycare? oh Let's my say God. $4, 'di ba? Talagang inaano ni Jemis na parang iniisip Oo. ka niya na
magkano gagastusin mo pag gano'n. Yeah, so minsan nakikisabay na lang siya sa mga kaklase niya, pupunta muna siya dun sa nagkaroon siya ng kaibigan na nagma-manicure yung nanay sa isang salon. Hmm. So nagho-homework muna sila doon tapos, Ah, kasi minsan may mandatory overtime yung hindi mm. dumating yung karelyebo mo, you Oo. know? So Ang hirap nun, so si napakahirap nun. so si Jemmis talagang nag-mature siya on her own 'no? Mm. Nag-mature siya on her Nakita own. niya yung hirap mo. Oo, yung gusto niyang sumali ng mga laro, yung mga ano sa After sports, school, oo, ganyan. yung mga But sports. nobody can take Take her. her, magdadala. Nobody can pick her up. Nobody can drop her off, mga Ah, ganyan. Tapos extra bayad pa yun. So, mm. wala. Pero Parang, nakita mo naman si Jemmis na 'di ba? Meron siyang career niya, 'di ba? He doesn't break her. so, yung mga experiences na yun. Pero, God is really good. I mean, He gave me a lot of friends, good friends, we have like same Mm. experiences. Nandiyan palagi, I would say, we were surrounded by very good people Friend, oo, din, di talagang ba? Oo, pinaliguran din kayo ng oo, ng environment na maghe-help sa oo. inyong mag-ina. Mm. Mhm. And then, of course, yung iba, nahirapan silang umalis agad dun sa yun nga yung sa caregiving na trabaho. Mm. Pero ako naman fortunate naman ako na kahit papaano yun nga na grant yung ko agad, yung aking Anong ano immigrant niyo, visas. sa inyong dalawa, ano yung yung na-realize niyo? Nung nasa Pilipinas kayo tapos nung nasisimulan niyo na ma-experience yung hardship kasi both of you have different challenges for sure. Did you ever think of lalo ka na did you ever think na sana bumalik na lang akong Pilipinas or inilaban niyo talaga siya? I know at yung Ate Vic, syempre hindi naging successful yung marriage niyo, something happened along the way. May So, regrets pa saan? Nagkaroon ka ba ng regrets? tsaka yung realization niyo nung na-experience niyo na yung bawat challenge, syempre 'di ba on the first 5 years yan yung pinakamahirap eh. 'Di ba? Si On the Det first muna. Si Det. mm. Ikaw Go muna, Det. Vic. Ako Mm. yung sa akin, ano kasi hindi ako the type of person na yung mag-regret. Mm. Lalo na on the things that it made me happy once. Mm. So, syempre, di ba, every ending naman talaga is, it's always sad. Mm. Pero, inano ko na lang na everything happens for a reason. Mm. And I know sometimes we don't know what's the reason, but along the way, you'll realize, kaya pala nangyari yun. Kaya pala it didn't work out. Parang it change your perspective. Oo, oo. Kasi before, when I was younger, parang when things doesn't work out, parang you always ask question, oh, why God? Why me? Why? And then, hindi naman ako masamang tao. And then, I think when you get, I don't want to say older, and then when more matured, Mm. and then, kasi ang dami ng business na every time that things didn't work out, and then parang there's something better na nangyayari sa buhay ko. Along the way. So, and then after that, actually, I realized, if there's something, yung hindi mag-work out, there's something better, preparing Actually, para sabi nga nila, if something happened to you, either it's good, especially if it's bad, it's not about it's more about how you look at it, how it shapes your mm, perspective. mm, So siya eh. Kaya parang titignan mo siya sa anong angulo, sa anong lente mm, ba ng buhay. And then, from that on, it gives you more maturity. And it gives you mm, more compassionate na, mm, oh, I've experienced that. Now I become more wiser. Kung ganun mm. yung perspective mo. Diba? Oo, kasi iba-iba naman kasi ang tao. Yung sa akin talaga, I never Kasi din naman we were, hindi naman ako yung may mga physical abuse during our marriage. Oo, Actually, tulad ng iba. he gave me life, beyond my expectation pa nga eh. And then, things just didn't work out. But at least, we end up like Good. peacefully. No Mm-mm. hatred, no bitterness. Mm-mm. Na lang, we don't need to be best friend, pero at least yung friendship You and respect. communicate. Yeah. At We least walang always, bitterness. Oo. walang bitterness, Tapos din, I never thought of going home. Kasi I Nandito ka think, na eh. din kasi if I go home, and then a lot of people are relying on me. So, parang I think sometimes, I know it's, sometimes they said, oh, always think of yourself first. But I think as Filipino, we're always, like,
think of other, lalo na sa Yeah. family natin. Yes. So, ang iniisip ko kasi, oh, if I go home, anong gagawin ko doon? So, what will happen? Lalo na sa parents ko, they're old na. And then, tapos minsan ako pa nagpapaaral sa mga pamangkin. And then, so, parang it's so selfish naman sa akin na sarili ko lang iisipin ko. And then, so, Baga and parang then, yung naging anchor mo, yung purpose yeah, mo. na kung nga, oh no, I need to be, maybe I mean, plus, those experiences naman na nangyari din para it became, yung better version of me. Tapos, I became stronger din. And then kasi nga, pero, din kasi, siguro din kasi important din, yung, you have faith in God. Kasi kung wala yung faith ko, siguro matagal na ako magi-give up. Ano ba na to? And then, kasi pray lang talaga. Kasi Kasi tapos 'pag na-encounter mo rin yung ibang tao na mas mahirap din pa pala sa pinagdaanan mo, mm, you will realize na, mm, 'di ba, mm, okey pa pala mm. ako, ganyan. Oo. Oo, kasi I've met a lot of Filipina din, yung Mm, buhay nila. Tapos parang iniisip ko, hala, who am I to complain? Sila nga, grabe yung inanuhan Yeah. nila. And then, so, ikaw ayun mahirap yun sa'yo kasi I can imagine. Actually, I always tell this to people. Ako na lang ha, it's hard to be a mom, most especially here in America, walang help, 'di ba? You are alone. Ay ako, I have Joel. We take turns. What more sa single mom? Kaya ako, ang taas ng regards ko talaga sa single mom kasi ang hirap. Imagine you're the ones providing financially, emotionally, you have to be there, physically. And then, andun pa yung sarili mo na, oh wait lang, I'm a person too. 'Di ba? So, I can imagine how you guys undergoing those challenges na yun. And at the same time, paano mo mabibigay, kasi you serve as a father and as a mom eh. 'Di ba? At the same time, nag-grow ka ng bata na you wanna make sure na mapalaki ko to na maayos, primarily ang pinaka-main goal mo dun is provide financially eh, 'di ba? Yeah. Mm. So anong ano mo dun Ano yung na-realize mo na parang now that you look at it, parang tama yun ba yung nagawa ko? At least nagawa ko yung part na yun. Because Gems now have a good career. Professionally, she's doing good. 'Di ba? Oo, yung decision ko na pagpunta dito sa Amerika, there's no doubt na ano talaga, hindi ko naisip na bumalik talaga sa Mm. Pilipinas. Dahil alam ko 'pag bumalik ako sa Pilipinas, wala talaga akong mabibigay na magandang Babalikan. kinabukasan sa anak ko, and ayaw ko ring mapagaya katulad ng mga kapatid ko doon. So kung bumalik ako doon, parang inano ko na yung buong pamilya ko. Mm. Wala nang isang magiging pundasyon, yung parang nawala na ng pundasyon kasi namatay ang nanay at tatay ko, magkasunod sila eh. Mm. So, nung namatay ang nanay at tatay ko, akala ko hindi na nga ako uwi ng Pilipinas eh, okey lang na nagpapadala ako ng pera, 'di ba? Kasi nung feeling ko, okey na sila na may dumarating na tulong, 'di Kaya ba? mm. Pero na-realize ko kung hindi ako uuwi, paano magkakaroon ng relationship yung anak ko sa mga pinsan niya na Okey who na cannot afford to come over here and visit us. so ilang taon si Ah, Jemis nung inuwi mo siya nun? nung Yung bakasyon? nagkasakit nga yung nanay ko, nung Hmm. na-comatose yung nanay ko. So, yun yung first visit niya sa Pilipinas nung pagdating namin dito after 10 years. Um, Ayun. So pero nung after nga yung namatay yung mother ko, akala ko nga hindi na talaga kami uuwi. So parang gano'n nga. Pero na-realize ko na yung pagbalik, hindi na yung para sa'kin. Of course, gusto ko pa rin ng relationship sa mga kapatid ko kahit pa sabihin na, minsan ang pakiramdam mo parang ikaw yung bangko nila, 'di ba? Pero hindi ko na ano na 'pag hindi ako kung hindi na ako uuwi, parang hindi na talaga kami magkikita kasi Mm. doubt it na makaka-afford sila na pumunta rito o magpaano In pa, 'di ba? in short, parang you So, bring ayoko yourself as namang a magkaroon ng breadwinner. yeah, ayokong magkaroon ng pagsisisi na, "O sana nakauwi ako, nakita ko man lang, nagkayakapan man lang kami physically, nagkita-kita," Mm. kung paano kung hindi ako na umuwi. So, nung na-realize ko yun na dapat bigyan ko rin ng relation yung anak ko sa mga pinsan niya. Mm. You know, Mm. kahit papaano alam niya, kilala niya, Sino nagkikita yung family sila. niya? So, kaya Mm. parang kahit hindi man every year, at least Alam every niya. other year, Mm. oo, na ano magkita. Tapos yun nga yung
tulungan mo, yung kahit papaano, not necessarily Ilan regularly, taon but ba si James? Ate, nandun na mo to? 5? six 6. years So, old siya. umuwi ka para sunduin siya. Hindi, dinala siya rito ng sister ko kasi may tourist visa naman yung sister ko. Okay, okay. Oh, so Oo, dinala nakapasyal, siya rito. oo, nakapasyal yung ano mo. Oo, so, yun. So, nadala siya rito. And then, yun nga, pero hindi nga nakauwi. Pero itong lately na nga, parang nisip ko, parang magkaroon ng relationship. So, kailangan talaga, makauwi kami. Pero it's been a while since, di ba umuwi ka? Kung huli na lang yung lagi ka umuwi na eh, no? All your life, you've been working Nung eh. recently na lang. Na lang. Kasi nga, tumatanda na rin ang mga kapatid ko. So, ako, tumatanda na rin. So, hindi mo talaga alam. Tapos, nasa medical field tayo. Alam natin na Pwede anytime, mangyari. Yeah. something can happen. At ayaw Mhm. kong kahit papaano magkaroon ng regret. Lalo na nagko-COVID, ang laking takot ko rin noon. Kasi papaano kung, yun nga, maraming mga history na lahat Mm. nawawala in one click, di ba? Parang ganon. Papaano kung mangyari sa akin yun? Alam namang, Mm. ah, carry ko yon. Pero isang natutunan ko talaga yung nandito Mm. na ako sa Amerika, paano, yung magtatanim ka ng sama ng loob, yung ganon. Mm. Ano, hindi ko naranasan yon. Maraming Tao nanakit, ang, oo, maraming nag-advantage. ng lait, ng gamit, Mm. dito dahil yun nga, siyempre, ano ka, immigrant ka lang dito, wala ka namang Kumbaga, masyadong, wala kang um, say. Oo. oo, wala kang say, parang, ang gusto mo lang makapagtrabaho, 'di ba? Kahit ano. So, parang minsan nilulunok mo yung pride mo, 'di ba? Mm. Dahil parang gusto mo makakuha ng iba pang trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. 3 jobs siya, 3 jobs, 4 jobs. Hanggang Mm. ngayon, gano'n pa rin. Pero yung iisipin na, para lang sa akin 'to, Oo. hindi, eh. Kung ngayon mo makikita, hindi, eh. Parang, ah, marami talaga, eh. Bakit nagtatrabaho, 'di ba? Hindi lang naman para sa'min 'to. Para siyempre ano rin, yung mga pamilya mo sa Pilipinas, extension na 'yan, eh. Extension Kumbaga, na 'yan mas ng buhay mabigat natin, eh. yung why mo kaya yung Kasi balakid. oo, So sa'yo sa daming oo. nag-take advantage sa'yo or gumawa ng hindi maganda, hindi mo ginawang magtanim ng loob. Kaya siguro Hindi. magaan lang din ang ano, actually ganun ka nga, May, hindi na napansin ko sa'yo eh. Ano ka, Oo, it's kasi fun to be with. iniisip ko parang, You're muted. You wanna say something? You're muted. If you wanna ask oh, something. Ate Judy, ano yung saka kay Det, ano yung Mm. worst experience Oo, mo yan. dito sa Amerika? Yung parang, yung sinasabi mo nga kanina, Who maraming tested ibang you? tao na nagtitake advantage or nanggagamit. Ano yung worst experience mo? Kung meron man. oo. Yung sa akin, since madami nga kami sa bahay no'n, 'di ba, para makatipid, 'di ba? Dami-dami na sa bahay. So, minsan mga bata pa yung mga medyo immature pa, tapos siyempre mga lahat kami bago dito sa Amerika. So, mga trusting lahat ano, nagge-gain sila ng friends, maraming mga kaibigan, so maraming labas-masok dun sa bahay. Siyempre wala ka ring kontrol. Ako kahit papaano natatakot din ako kasi siyempre may anak ako, 'di ba? One time, pagpasok ko, kaming kaunahang umuwi nung bata, nasa trabaho pa sila lahat, bukas yung pinto. So, akala ko Tinimahal mo. nandiyan sila or ano, Yung pala, pagtingin namin, nakasalubong pa namin, akala ko may ano, medyo bata-bata pa itsura, ano siya, puti. May dala-dalang backpack. So, akala ko friend siya nung isang kasama ko sa bahay kasi medyo bata pa, ganyan. Ba, tingin ko ano, ninakawan na pala kami, nasa backpack niya na lahat yung mga alahas, Oh my God. uso pa nun yung ano, yung sa JCPenney or sa Macy's, mga ganyan, nagsisimula ka uling magpundar ng mga ano mo, 'di ba? Kasi mga So, nakatinagamit mo. naalala ko, hindi pa yun nababayaran, mga naka-layaway pa yung mga yan, kasi siyempre bagay, sus ko, nakuha lahat yung mga alahas, mga ganyan, yung maliliit maliliit na, nakabukas ang Pero hindi siya pinto. Pilipino, ate. Puti. Hindi, puti siya. Tapos, yun ang pinakaano, takot ako. Hindi ako natakot dahil nanakawan ako, natakot ako paano kung may nangyari sa'ming dalawa, Baka bigla kang sinaksak. Oo, na dito pala sa Amerika may masasamang tao din, Sa akala natin Talagang Amerika. oo.
na akala natin Amerika safe yan, walang mangyayari, Yaman, ganito, 'di bukas lang ba? yung mga Oo. pintuan nyo, ganyan. 'Di ba ako kasi 'pag nasa Pilipinas, Alabang Town Center, wala pa naman BGC that time, eh. Pag ka ng ATC, mga island, 'pag mga puti, alam mo mayaman kasi magaganda kutis. Expats. Oo, Mhm. expat, 'di ba? Mhm. Kahit nakapambahay lang sila, ang sosyal na tingnan, eh. So ako, ang naka-register sa utak ko, mayaman talaga mga puti. Ine-expect mo parang nakatira sa Ayala, Alabang. When I Mm. arrived here in the US, sabi ko, "Di naman pala lahat. Kung tutuusin mo, mas mayaman pa yung mga taga-Asia. Kung talagang maganda lang ang trabaho, may mayaman din dito." Pero tama ka dun, Mm. eh. Madami rin dito na probably they did the wrong decisions in their life and then hindi naging maayos. Talagang iisipin mo na, nasa Amerika ba ako? 'Di ba? Kasi ganun din sila. Akala lang natin dahil sa Amerika, 'pag puti, akala mo mayaman na. Kasi sila yung Yeah. nakaka-afford pumunta roon. 'Di ba? Hindi, pero alam mo, pag pumunta dito yung mga Pilipino, mostly mga Pilipino, kasi nasa healthcare tayo, Mm. mostly may mga trabaho. Mm. Actually, we're making more money than most of the Mm. whites. Yung Mm, mga mm, yung mga mm, empleyado ng employees mm, na mga puti. mm, Mas mm. malaki yung mga sweldo natin kasi Kasi nga contented sila, eh. mostly naman yung mga Filipinos who come to the US, yung mga educated, madaling Mm, makakuha ng trabaho, masisipag. mm, Ayan. mm. Yun yung isang parang na-realize ko na hindi naman pala kumbaga yun tama yung sabi mo Weng na marami dito ng mga American na Na hindi rin maayos wala ang rin buhay. talagang pera. Hindi rin maayos ang buhay. At since nasa healthcare tayo, diyan mo makikita. Alam mo, napansin ko nga, simula nagtrabaho rin ako sa ospital, kahit yung 'pag nagbi-visit ka ng mga pasyente, sabi ko, "Oh my God." Not anything against ano, ha, kasi nasa register ng utak ko 'pag may puti, 'di ba kilala sila na eloquent magsalita, na they're doing what they're doing. Tapos 'pag nakita mo na, most especially yung mga hindi kasama yung mga anak, kahit mga retired military, Navy, na hindi naayos na maayos yung finances nila, naaawa ka sa kalagayan, eh. Yeah. 'Di ba? Mas isipin mo na lang na Mhm. mag-retire na lang ako sa Pilipinas. Ba't tumatawa ka diyan, Roms? May question ako kay Det. Ano, go. Oo, Det. Ano Si Ate yun? Judy kasi may experience na nanakawan. Ikaw, maliban sa ninakaw na puri mo, may mga ninakaw pa ba sa'yo? Tinakaw yung puso ko. Chares. Rex. May experience ka din ba? Hmm, parang wala naman akong kasi nga yung sa akin nga is different, eh. Kasi Mm. I was married to a Jewish kwan pa. Jewish pala Oh, yun. Jewish Oo, pala siya. Social ang mm. Jewish. Oo, may pera yun. And How is then it being tapos with the Jewish, kasi ate? 'Di ba may kasi, pagkamaan they're sila? more hindi naman kasi siya very religious one, hindi din siya yung traditional. Kasi nga kung traditional siya or very religious, hindi siya makapang-asawa ng kasi Catholic ako, eh. Hmm, Ano naman siya, modern tapos pero yung lang talaga sa kanila is yung privacy nila. Kasi 'di ba mm. yung sa mga ibang mga Filipino nga kahit magpapaupa ka ng room para makatipid tayo. Yung sa kanila they're more on privacy. So, Mm. they don't care kung ilang room yung extra sa bahay nila. And then kasi Tsaka nga ang Jewish, maano sila sa sa business. Alam nila Mga how to entrepreneur oo, sila, entrepreneur talaga business-minded sila. oo, talaga. very. Di Oo, sila kasi nga bihira ka yung makakitang empleyado. Empleyado, oo. yeah. Mm. Oo, kasi yung yung ex-husband ko nga is yun, eh, high school dropout siya. Pero kaya doon ko talaga na-realize na minsan pala yung pagiging business person mo, you don't need yung higher education. And Mhm. then kasi siya, eh, yung parang lang siya, eh, self-learning. Self-made. He Yeah. started from the bottom talaga, nag-start Mm. siya sa yung porter sa car dealer, Mm. and then Mm. tapos hanggang napunta siya doon sa sales department, tinrent siya. Mm. So, kasi very young age din siya nag-start, eh, mga Mm. 16 years old pa. And then mas gustuhin niya kasing maghanap ng car kaysa pumasok sa school. And then Mm. so, parang, Ah, mostly talaga sa whole life niya, he never became an employee. Gusto talaga niya business. Mm. Roms, wanna say So, something before we ano ba, ang bilis ng conversation natin, 'no? We already Tapos na almost ba? oo. You didn't even Ayan. imagine. Go, Oo. be. So, ayan, narinig natin yung mga experience na. Hindi ako makarelate kasi born and raised ako. Ah! mhm.
Born and raised in Bicol. Naalala ko nun, nung bagong dating ako, kasi ako, I was also, ano rin ni Joel, di ba? K1 din ako. So, syempre, dumating ka dito, mga friends ni Joel, talagang mga born and raised din. So, I remember, Thanksgiving, syempre, ngayon yung mga turkey-turkey. Sabi ko, pa-demure ka. Kwentuhan sila, ganyan, tatawanan sila. Siyempre, tatawanan kasi ko maintindihan kasi nga, yung mga joke dito, di ba, talagang iba ang joke eh. Ah, Mga dry humor eh. Eh tayo, kanal eh. Joke na kanal, di ba? Tawanan sila, ganyan, ganyan. Tapos ako, tumatawa na lang din ako. Tapos sabi sa akin ni Joel sa car, did you understand why we're laughing for? Sabi ko, no, then why you're laughing? Sabi ko, wala lang. kasi tumatawa sila din. Nakatawa na rin ako. Oh, di ba? Tapos, yung mga pronunciation ko, yung Lincoln, tawa ng tawa ang husband ko. Nun sabi niya, ano Lincoln? Sabi niya, di ba Lincoln? Di ba, babasahin mo siya ng ganon. Ano Lincoln? Ang tawag doon, Linkin, di ba parang ganon? Tama ba? Ang nga, hindi ko pa rin ma-pronounce ng tama. So, yung mga yun, ang dami. Kahit ako din, nung nandito ako, parang, ang dami mong adjustment. Kasi nga, Hindi, hindi ako mo, ang struggle ko sa language, ako din. English. Oo, Sa English yan. talaga. Tama ba yung pronunciation ko? Yan. Ako dati, ang first assignment ko is sa hospital ako na-assign. So, every time magre-ring yung phone, mag-CR ako. Maalis ka talaga. I need to go to the bathroom. Pareho Kasi tayo. one time I tried to answer the phone. I'm like, what? 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 Hindi ko Nandiyan pa si maintindihan. Besh. Sa Florida yon kasi may accent, di ba? Mga Southern Oo, accent sila. oo. Southern, no? Ha? Oo. Mm-mm. Tapos, na-trauma ako. After that, I never answered the phone again. Every time magre-ring, yung desk ko kasi malapit sa phone. So every time, krrr, bathroom. Krrr, bathroom. Paano mo na-overcome yun? Ah, Wala. Talagang lang, nasa bathroom lang ako practice. lagi. Buti hindi nila iniisip, may bladder issue ka ba? Wala akong pakialam. I Hindi, don't wanna kahit answer hanggang the ngayon, phone. di ba? Kahit yung sa mga, pag dati hindi man uso yung call center eh, talagang pag tumawag ka sa bangko, Amerikano talaga yung sasagot sa'yo, di ba? Hindi naman uso pa na Mm-mm. yung mga call center, Mm-mm. Amerikano. Naku, talaga kaming tumatawag sa mga ganyan. Kasi talagang kahit bigyan ka ng instruction, Di mo hindi mo talaga makuha. Ayun. Oo. Mm-mm. Tsaka lagi kang, ano daw, ano daw. the end of the conversation, sasabihin mo pa rin, okay, I'll just go there. So, Okay, I'll one just go time there. kasi, one time, nagtumawag ako sa customer service kasi nagko-complain Hmm. ako na delayed yung flight ko tapos humihingi ako ng reimbursement, something like that. Naubusan ako ng English. Ang haba ng explanation. Alam mo, sinabi ko na lang, fucking bullshit. Sabay bagsak kasi Kasi wala hindi ka na, naman stress na babayaran. ako. Ilang years ka na dito noon? Ilang years ka na? Bago lang ako no mga 2000, mga 2 years pa lang ako noon, 2011. Ako, wag ka. Grabe. Wag ka din nag-Michael Kors ako habang naghihintay nga ng NCLEX ano ko. Eh kasi sa Pilipinas, di naman kasi tayo nagtrabaho. Ako, di pala ako nagtrabaho ng mga sales lady. Eh dito, kahit ano na, basta may trabaho lang. So sa Michael Mhm. Kors, alam mo yung scanner? Hara akong tanga nun. Tawa ng tawa sa akin. Sabi nung ano, scan mo. Ini-scan ko sa mga damit. Sa, ang haba ng pila. Nilapitan ako ng parang manager. Sabi niya, no, Ro, kasi tawag sa akin yun. Scan it on the barcode. Pero di ba Ini-scan may ko siya. training naman? Wala bang training? Eh kasi nga, te, parang syempre, alam mo naman, parang hilain ka na lang, na-expect nila dahil alam mo na. Tapos, Ah, trabaho din ako sa Banana Republic. Sabi ko dun sa friend ko, ayoko sa cashier, ayoko. Kasi ayoko nga kumakausap, alam mo yun. Tsaka yung barya dito, hindi ko talaga siya alam. oh, yeah. Gusto ko lang dun sa fitting room. Eh, tinawagan ako nung nag-page yung pinaka-supervisor kasi nga, short stop. Di wala akong choice. Buti na lang, andun yung friend ko. Sabi ko sa kanya, girl, ikaw mag ano, bilang-bilang. Para talaga ako, ang daming taong nakaharap, nakapila na. So, girl, barya daw, alam mo, feeling ko nga may mga moment doon, di ko alam, basta lagay na lang ako nalagay. Baka na Uber sukle. Oo, oo, 'di ba? Kasi dahil mo ang mga parang pero ngayon at least alam mo na, 'di ba? Alam mo na kung paano because of those experiences. Okay, Rams, you wanna ask something? Ako sa pasyente may experience ako.
So, sabi ko itim yung patient. Sabi ko, gusto ko siya patayuin. Sabi ko, sir, can you stand up? Sabi niya, what? Can you stand up? What? You want me on my feet? Hindi ko maintindihan yung you want me on my feet. You want me on my feet? Stand up. You want me on my feet? Stand up. Oo, kasi may Hanggang sa accent sila eh. siguro mga 10 beses kami paulit-ulit. Tinatawanan na ako ng mga kasamahan ko. Hindi ko talaga maintindihan. Ang alam ko lang is stand up. Yeah. Marami talaga mga bloopers yung sa trabaho talaga. Ikaw Yung ikaw. instruction yung pasyente. Yung pala, ang sinasabi mo na tumayo ka sa head mo. Parang Ikaw ano mga bloopers mo dito dami, ang dami. Kung kahit nga hanggang ngayon. Kasi di ba minsan naman talaga, pag magbibigay kayo mga over, under, further, farther, mga ganyan. No, dati galit na galit ako pag kino-correct talaga ako ng anak ko, 'di ba? O-order diyan sa ano, sa restaurant, let's say kahit sa Panera Bread o sa mga ganyan, 'di ba? Mga breakfast place. Anak, 'yan ang gusto ko yung pangatlo, gano'n. "Ma'am, bakit hindi ka mag-order, ha? Hindi, ikaw na mag-ano." Dati nakaka-get away ako, pero later on napansin niya na, "Bakit hindi ka mag-order?" Sabi ko, eh, di ano, minsan nag-order ako, sabi ko, "Oh, 1 brioche." Sabi niyang gano'n, di brioche, "1 brioche, please." Ma'am, sabi niya, "Ma'am, let me do it." Sino order mo? Siya na nagsabi, "Ma'am, Ano na pala yun? Ano na ba ng brio? Brioche, Ano ba dapat? Brioche. brioche, Malay ko. Brioche. check, 1 brioche." Hmm, and Pero ang dami mo yan, Ang dami mo yan. 'Di ba? pero ano talaga, pero, yung kagandahan sa mga bata, yung iko-correct ka nila yung sila yung mag-take over, pero kahit papaano hindi ka pa rin nila papayain, simple rin naman sila, 'di ba? Alam mo, mahirap talaga Okey. yun. Ako dati, maswerte nga ako kasi. Hindi ko alam kung it's a good thing or a bad thing na yung nursing home na pinagtrabahuan ko maraming Pilipino. Bakit? Puro Pilipino Kasi, naman kasi kasi ang pag maraming Pilipino, makakatagalog kayo. So, madali yung buhay mo. Pero hindi mo ma-practice Pero yung the language. problem is, Oo. mga pasyente mo, hindi ka matuto. Hindi ka Oo, matuto. Hindi ka environment. matuto. So, ang tagal kong natuto na talagang maka-adjust na yung tipong hindi ka ma-stress sa English. Eh, after 3 yung first contract ko, nag-home health ako. So, talagang ang nag-i-stress sa akin is when I try to call the patient and when I Patient. try to call doctor's office. Kasi parang lagi akong one on one, eh. stress. Ano daw? Ano daw? Gano'n kasi Oo. ano daw? Oh my God. Diyan Ayun. ka sa labs. Tapos 'di ba yung pag-uwi mo galing sa work, tapos Oo. pagbukas ko ng TV, English na naman yung balita. Kaya nagpakabit ako ng ano Filipino ba yung dati? channel. Oo, Filipino channel. TFC. Yeah. Ako nga pa nagbibigay ng report nun. Naalala ko may bigay akong report lalo na pag-transfer from other facility, 'di ba? Sabi ko, buti na lang lagi ako may kasamang ano, "Ano daw? Saan daw ilalagay?" Sabi ko na lang, "Okey." Tapos sa pagbaba ko sabihin nung hack namin, sabihin niya, yung assistant, "Oh, saan daw ilalagay?" English pa. "I don't know." Sabi niya, "Then why did you send yes?" Did you Sige, say yes? para matapos na lang yung conversation, 'di ba? Pero Hmm, minsan mare-realize mo din, "Ay, parang may mali ako dun, para akong tanga." 'Di ba? yeah, totoo talaga. Minsan nga parang nafi-feel ko, bingi ba ako? Ba't hindi ko siya maintindihan?
Hindi Pero rin may accent, oo. magkaintindihan. Mm. Tingin na yata nga ako, sabi ko hindi kami magkaintindihan. Alam ko may hard of hearing din mga 'to, pero siguro may hard of hearing na rin ba? Ano ba yung sinasabi nito? Ano, minsan oo na lang ng oo, yung pala hindi pala yun ang gusto nilang sabihin. Mm, mm. Eh, lalo silang na ano, Kinakain nila yung words. nagagalit or ano. Kinakain nila Tapos yung ayaw nila words. Oo, ang tamad nilang magbukas ng bibig. oo. Ayaw nila Mm. magbukas ng Tamad sila bibig magbukas tapos ng bibig. Eh di ba tayo halimbawa may I go out? Rude, di ba? oo. I'm gonna go out. Toilet, sasabihin talaga, toilet, ganyan, sabihin mo talaga na ano, Oh, ayun, ito. hindi mo rin alam minsan parang, hindi rin maganda na yun nga, puro mga Filipino rin mga kasama mo sa trabaho, 'di ba? Mm, Kasi talagang Pilipino rin yung usapan niyo palagi. mm. Hindi naman Pilipino yung gagawin mong Ito, report, pag may Oo. English. party, ito first experience ko, invite si Joel, ano siya, tawag doon, baby shower ba or something. Eh, di pa tayo pag may party, piyestahan yan, di ba? So, hindi ako kumain. Eh, mga puti, pagdating doon, no, mga cracker lang. As in, cracker, fruits. Siyempre, tapos, they talk over the wine, di ba? Over wine, puro Yes. ano. O, lunchtime pa yun. Buti na lang talaga, nagluto ako ng sinigang pag-uwi. Pag-uwi ko talaga, kumain talaga akong sinigang na hipon. Gutom na gutom ka. Oo, kasi hindi ako sanay. Dahil 'di ba tayo sa Pilipinas, 'pag mga ganyang event talagang catering Sa siya. Filipino party kasi food, more on food. Mm, Pag mm. American party, more on Value wine. value meal kasi 'pag Filipino party. I know. Oo. Mm. Yun din yung isa na ano ako yung sa culture shock. Kasi siyempre I was married to Jewish tapos mga ano palaging pinupuntahan namin tapos yung parang pag-uwi ko parang gutom ako kasi yung mga ano nila puro mga finger food, mga Yeah, cheese finger platter. food. Tapos Oo. ano, tapos ako ano pa ako yung lactose intolerant pa rin. Hindi rin tapos hindi ko rin alam na lactose intolerant ako. Yun lang yung lagi ko manonotice. Bakit ba every time kakain ako ng cheese or milk, tapos pabalik-balik ako sa CR? Kasi di ba doon sa atin, hindi naman tayo nagpapatest ng ganyan eh. So Mm. dito ko lang nalaman sa US na Tsaka sa lactose atin kasi, intolerant. Tibi, wala namang cheese overload dun. Oh, yun nga eh, wala Yung nga eh. talagang milk. And then, Ang Wala yaman tayong mo. Ang yaman mo kung may cheese ka. oo. yun nga eh, Oh, yayaminin ka na. ito. May isang question ako. Did you experience any experience bullying? Oo, yan, yan. Tapos how did you manage or how did you overcome? Hmm. Mm, Sa very normal na sa akin yung ano, yung bullying. Lagi akong nabubully ng pasyente. Hindi mo talaga maiwasan yan, eh. An Pero nung minsan anong talaga experience mo? umiiyak ako or talagang, ang feeling ko nag-iba akong bad therapist o ano sa kanila, bakit gano'n ang ginagawa yung tipong sabihin, "Do you know how to speak English? How did you get here?" Mga gano'n, 'di Hmm. ba? "How did you get here? Go back to your country." Mga gano'n, 'di Talaga? ba? Oo. Sinasagot ka ba? Sumasagot ka pag gano'n? Again, nung una, hindi ako sumasagot. "Oh, I'm sorry po." Ako pa yung magso-sorry. Ako pa lagi ang nagso-sorry, 'di ba? Sasabihin ko, "I'm sorry I did not meet your expectation. So what do you want me to do now? What do you wanna do right now?" Mm-mm. Gano'n. Parang 'di ba parang client first tayo, 'di ba? Pero, Service. recently 'pag ano talaga, 'pag alam mo na talaga may mga gano'n, yung mga racist, 'di ba, mga Mm. bully talaga, ibu-bully ka. Ngayon na ano 'no, na ano ko na, nire-reverse ko na lang din sila. "Oh, I'm sorry, I just maybe it's a misunderstanding. I did not understand what you were saying. But you're saying that I don't know how to speak English? Oh." Sabihin kong gano'n, "No wonder I failed my English exam. It's just like an A plus." Mga 'di ba gano'n? Eh, gusto mo mang-bully, minsan gano'n na lang din ang sinasabi ko. Tapos hindi talaga maiiwasan, ang dami, Ako ang meron dami. ako. Yung first kong nag-nurse, kasi ano ko siya, an hour sa Param. So, nag-nurse ako doon. Siyempre, first year mo, coming from American, hindi naman talaga ako nag-bedside. So, lahat, everything, imagine, cultural, tapos mga ka-workmate mo, lahat puti. Parang dalawa lang Pilipino, sa shift namin, ako lang. Tapos, nag-adjust ka sa mga workload, paano kumausap, yan, yung sa telepono.
So yung charge nurse na yun, alam ko. Tapos yung mga kasama ko, puta, hindi na ako kinakausap. Yung mararamdaman mo na, mayroon, kunwari mag-charting, meron silang corner nila. Ako lang talaga mag-isa. Eh ako, pag nagwo-work ako, ayoko rin ng istorbo. Pag sa lunchtime or break, mag-body-body yung mga yan. So mag-isa lang ako. Tapos feeling ko doon nagsimula yung ano yung parang may anxiety ka na hindi ka masayang papasok. Diba? Tapos COVID happen pa. Tapos one time, feeling ko, ay hindi feeling ko, totoo. Yung charge nurse namin, puti din. So pag magtatanong ako sa kanya, yung dumarating ka na sa point na nagdadalag isip, naku, pa nagtanong ako, baka ganito gagawin. Yung parang nawawalan ka na ng bilib sa sarili mo. Tapos may moment na nagtanong ako, sabi niya talaga sa akin, no? Sabi niya, sigurado ka ba talaga na para sa'yo itong trabahong to? Sabi niya ganun. Kasi sabi niya, sabi niya, kung i-advise kita ha, if I'm gonna advise you, I think you have to rethink if this is the career that you want and My go gosh. home. Sabi niya, and then go home, think about it. Because sabi niya, I don't think if this is really for you. Sabi niya ganun. Let's face it, Rowena. Sabi niya, you're having a hard time with communication here. Yun niya ako, ma. Tapos sabi ko, pigilan ko, talagang ganyan-ganyan. Eh, di ba, syempre, pag bago ka, kahit sabi mong hindi sila nagbubuli, ramdam mo eh. Di ba? Tapos lumaban talaga ako noon. Eh, sabi ko, kung wala lang dito sa binabayaran. Kasi ba meron tayong tinatawag na contract? Pag wala pang 1 year, babayaran mo yun. So, Oo. every day talaga parang struggle sa akin. Pero sabi ko, hindi, tiisin ko. Kasi experience mo din eh. Tapos, hanggang eventually, nagagamay mo na siya, ganyan-ganyan. Pero my first 6 months talaga is a hell. Kasi talagang ramdam ko eh. Tapos yung doktor pa namin, talagang parang ramdam mo na pag hindi ka marunong makipag-communicate, oh, bakit hindi ganyan? Tatakutin ka niya. Tapos ikaw, iba tayo pag Pilipino, para manliliit ka na. Alam mo, one thing I realized, after nun, buti hinarap ko siya. Hindi ako yung parang nag-chicken, ano na, ay, ayoko na, hindi ko natutuloy. Hinarap ko siya, hinarap ko yung, inano ko yung sitwasyon, na ganito eh, kailangan kong pakita, tapos COVID pa. Yung mga kaibigan ko talaga, ay mga kasama ko, hindi sila, parang alam ko yung alam nila, yung, hindi nila ako tinutulungan noon. Nagagaw na ako, nakita ko sila din, ano na lang, ako wala. Hanggang na-overcome ko siya, tapos mga 1 year na ako, nakakuha ako ng job here sa Vegas. Tapos, big hospital pa ha, na parang maganda yung mga ano namin, pasyente. Tapos nagpaalam ako sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, you know what? Sabi niya ganun, I was testing you if you will give up. Sabi niya, but I'm so proud of you. Kasi I've seen how you've grown and I've seen how you really fight. Fight for your career, sabi niya. Tapos, in all the nurses here, you are the one who have a good attitude. Kasi kahit na ito yung ginagawa sa'yo, hindi ka lumalaban, hindi ka nagmamalaki, hindi ka nag-attitude, ganyan, ganyan. Mm-mm. Kaya nagpaalam ako. Sabi ko, hey, ganto, ganto. Hindi ko sabihin hey, ganto, ganto, I'm gonna leave, baka you can, sabi niya, I'm so proud of you, Rowena. Sabi niya ganun. And kaya until now, pag mag-aano yun, oh, I'm so proud of her, ganyan, ganyan. Kasi nga, nakayanan ko daw yung struggle na yun. Na imagine, walang bedside experience, new in America, everything is new, tapos COVID pa, lahat. Tapos na-realize ko, okay, buti hinarap ko siya. Pero looking back, ang sarap ng pakiramdam kasi yung challenges na yun, it makes you a better person. Diba? Na hindi ka umano na, pero kung Yeah. haharapin ko yun, every Sunday talaga struggle siya. Alam mo yung parang umiiyak ka na. Feeling ko doon nagsimula yung term na, anxiety going to work. Yung talagang umiiyak ka sa sakyan. Ito ba talaga para sa akin? Tapos may mga Pilipino kayo. Doon ko na-miss yun sana. How is it kaya working with Filipino? Kasi talagang doon, ang merienda namin, pizza. Kasi nga, pure mga puti eh. Di ba? Parang tinatawag nila na redneck. Diba? Ano yun, Tibik? May sinasabi ka, Tibik? Wala. Wala. Ikaw Okay. Det, may experience ka ba na bully ka o ikaw ang nambully? Sabi naman. Iyan naman ako sa sarili ko, nabubuli. Kaya. Yung sa akin, Hindi, oh, joke lang. kasi ako for the first 6 years kasi sa Amerika, hindi ako nag-work kasi hindi niya ako pina-work. Pero Wow. Iba siya. it Plain was housewife. Princess. no, Princess. Disney princess kasi Oo, ako Disney before princess eh. ka. Pero I was helping him naman sa business. Hindi naman talaga yung ako yung princess. Oh, kasi nga ayaw niya akong maiiwan. Kasi syempre di pa pag nag-work ka, Mm-mm. Pero din, isa din yung na-realize ko dapat pala um um ngayon na na-realize ko na looking back or iniisip ko na
na whoever you marry, kahit royal family pa yan, parang it's important din na a woman should be financially independent. Wow, parang yung tagline lang Hindi na ka ano Oh. natin. dependent sa kanila. Mm. Oo, kasi I mean, pero ano ha, I mean, don't get me wrong, hindi naman ako magpa-ipokrita. Sino ba namang ayaw i-spoil, di ba? So, Lalo na Oo. kung i-spoil di ka, ka pinag-work. Oo. oo, pero iba din kasi ang May fulfillment sarili ng ka, kumbaga may sarili kang income. oo. And Sarili then, kang pera. so, kasi for 6 months, hindi ako hindi ako pina-work. So, ang first job ko, before was Panera Bread. Kasi nasa likod lang ng bahay namin. So, like, literally, tatawid lang ako. So, which is perfect. Pero part-time. Para lang at least, para lang may mailagay ako sa resume na may work experience ako dito. And Oo. then, so, mga 2 days in a week, yun lang. Tapos, lang, mga few hours. And then So, pero wala namang parang wala akong na yung mga bullying. mm. Kasi nga iba yung Kasi environment na na-isolate ka ko. rin kasi niya eh. Parang, parang Mm. na-sheltered ka ng husto. Yeah. Sheltered Pala, ka. naalala ko, before nung nag-start na ako mag-attend ng mga Filipino party, so, yung one time yung, I don't wanna names din, yung, iba yung tingin niya nung pagkarating ko, yung ganyan, tapos, yung iba yung treatment niya. So, pero hindi ko maintindihan kasi ako naman kasi hindi ako nag-invitation, pero alam ko, iba yung treatment niya. So, nung nalaman niya na I was married to ganyan, tapos yung, gina-drive kong car, ganun. Parang nag-iba yung treatment niya. So, parang nailagay ko nga, hala, ganito pala dito na you treat them the way how, what Hindi the kasi dito person have. kasi, ako yung realize ko dahil iba-iba tayo ng nationality. Hindi mo rin Mm. kasi alam na, ganito pala pag nationality ganyan, ganito pala. Rin kasi diverse din kasi. So, hindi mo alam, pag Asian, ganyan sila. Pag alam mo na, pag Ethiopian, ganyan pala sila. And the good thing here in the US, you deal with different nationalities. You deal with different personality. Diba? Hindi ka, ako, ito yung realize ko. Parang, di ba sa Pilipinas, masyado tayong balat sibuyas. Masyado tayong pinipersonal natin Sensitive. lahat Yeah, ng onion bagay. skin. Correct. Oo. Oh. Dito hindi. Kasi tulad ng mga puti, they're straightforward. 'Di ba? Pag pinersonal mo 'yan, ikaw ang Ikaw maano. ang logi. Oo. May iba namang lahi, they talk so nice. Kumbaga parang kunwari, yung puti, "Hey honey," i-explain mo na sa'yo, ganyan, ganyan. So, na-realize ko dito, parang, siguro dahil wala silang pakialam, baka nasobrahan din sila nung they don't care about your business. Hindi katulad sa Pilipinas, dahil puro Pilipino. Minsan, either may sinabi nito, dinadamdam na, ang gusto mo lang naman is to correct them, di ba? Basta binibigyan na ng meaning, tapos crab mentality, mga ganyan. So, I know, it's a good conversation. Imagine, almost 1.5 hours na tayo, hindi natin namalayan. Sabi pa ni Ma, 30 minutes lang ha. So, last questions. So, what can you say about your young Judy and young Big Big? Wow. Boy, abunda lang. If you're in a mirror. Ako mauna, Ate Jody. Sige. Ang sa akin, so, nasa mirror ako, sabihin ko, I'm proud of you. Very job well done. Yun yung talaga. Kasi you can say in 20 years, no? Ang dami mo talagang... Oo. Ang dami kong And then, so yun lang yung masasabi ko sa younger ko. I'm proud of you. Na talagang, masasabi mo ate na it makes you a better person, no? You've grown a lot. Oo. Na I mean, parang, we're not saying naman we're bad before, but oo. yung as you grow, yung more matured, talaga nag-iiba yung natin, yung the way how we And think. for sure, madami kang challenges. Alam ko yan. Pero Ay, oo. with the time limit, diba? But I know because of those challenges, it breaks you or make you, diba? But now you can tell to yourself, because of looking back, if I will look at those challenges, now who I am right now. Diba? You make me stronger by breaking my heart. What Ikaw, doesn't Ma? kill you make you stronger. Ano yun, Rams? Yun sabi ka ba dyan? Si Ate Judy. Ikaw, Ma. Ikaw, Ma. Yeah. Ngayon,
Alam mo, since napapag-usapan ngayon sa Pilipinas, nung childhood, since, Mm. ano nga, parang ang dami-daming nagsasabi sa akin, mga teachers ko, mga kapitbahay, mga ganyan, sabi parang Batang Kalye, ganyan, mga ganyan, Gatona, ang dami-daming names na inaano sa akin, wala kang breeding-breeding, mga ganyan, di ba? Ano ka daw, ma? Ewan ko kung ano Ano ka daw, ma? mangyayari sa, wala Gatona? daw ako Gatona, Amazona, mga kasi ano, since ano kami mahirap. So, ako nag-iigib ng tubig, lahat ginagawa no? Mm. Parang ano, tapos lahat kakainin nga di ba? Para maka-survive. So, kung ano-anong mga names, parang gina-judge na ako agad na, hindi ka magiging successful, mga ganyan. Mm. Masyado kang ganito, ganito, parang hindi ka uunlad. Laging Mm. ganon. Walang nagsabi sa akin na, alam mo, Wala ganito ka. Wala, nag-support. wala. Kahit Oo. yung mga teacher ko, lagi akong nasa, ano nila. Mercy. Bakit nga Oo, ganyan hindi sa nila, atin, 'no? Lalo parang na hindi nung nila panahon ako ngayon, 'no? yeah. So, Mm. kumbaga hindi ako teacher's favorite talaga. So, walang nag-encourage, mga ganyan, na ganito. Pero ngayon, if you look at back, kung mga, mga sinasabi nila, parang, inisip ko, tingnan nyo na ngayon, sino ba nagpapadala I sa inyo, know. sino bibigyan ng I know. donation, mga ganun. Oo. Kahit papaano, di ba pa? But, maganda isipin na yung although alam mo na hindi mo pa talaga na-reach yung talagang ano mo, yung Tugatog na mga pangarap lahat mo. ng goals mo, Ultimate. mga gano'n, 'di ba? Pero yung kung titingnan mo yung mga ilu-look back mo talaga yung lahat ng mga nangyari sa'yo, wow! Lahat yun, ano, napagdaanan mo yun. Tapos wala kang isang, anong sugat or Yeah. wala kang mabigat na Yeah. dinadala, So, wala ma, kang ito, may natatak. question ako. Since you and Oo. James have a struggle when you were starting here, if you look back, puro look back no? Ngayon na James is big na or already adult, masasabi mo ba na, yung pinaghihirapan namin nun, I think, may nangyari naman. Anong masasabi mo sa relationship mo ngayon na because of our hardship, this make her like this? How are you guys na because Oo. of those? Alam oo. Alam mo, very, 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 very thankful siya kasi everytime na sasabihin ko sa kanya, alam mo ba kaya ako laging trabaho ng trabaho dahil ayaw kong maranasan mo yung naranasan ko na parang deprive. Mm. Yung deprive ka na hindi mo na ano na nakuha 'to o Experience, gusto mong kainin. na-experience 'yan, Mm. mga gano'n. Sabi niya gano'n, "Hindi ma'am, and I never, felt that way." Wala ako talagang na-feel Mm. ganyan. Ang lagi ko nafi-feel is kung paano ako kaswerte na nagkaroon ako ng magulang na saya. Although siyempre yung minsan, ititiyan mo rin yung comparison sa mga kaklase niya, mga ganyan. Siyempre whole family sila, 'di ba? Yun nga lang, yun ang hindi niya na wala Experience. siyang magagawa kasi talagang single mom Mm. ano. Pero I think that made her really a strong woman din. Mm. Kung papaano niya, tinatrabaho lahat nung Mm. niya, yung work ethics niya, Mm. mga friends niya, kung paano niya importance ng mga ng relationship, ganyan. I believe marami rin siyang natutunan. Although indirectly ko siyang, natuturuan kasi very rin kami, time limited lagi, 'di ba, Mm. busy nga palagi. Pero, parang yung actions namin at saka yung nakita niya, how I work so hard Mm. para sana tapos siya, mapa-graduate siya, mga ganyan. Ah, ang bottom line is how thankful and appreciative pa rin, That's 'di ba? good, yeah. Mm. Will Kasi always be may ibang mga thankful. bata kasi, "Oh, you don't give time to me." They look at it on the negative side. Pero may iba na because of mom, I didn't see him sleep. I sleep, he's not yet there. Na-appreciate nila yung hard work na ginawa sa kanila. That's why they're here in that position. Kasi may ibang mga kabataan, yun ang dinadahilan nila kaya nagre-rebelde, eh. Yeah, may mga gano'n talaga because my mom was never there, parang Mm. gano'n. Yeah, or Kaya I have nothing to do, I'm he's bored. not with me on my Mm. first event in the school, ganyan. Tas kasi nga si Jemis nag-mature din no? Nakita mo yung maturity niya na kayo lang dalawa magkasama. So, kailangan ka niyang intindihin, 'di ba? Yeah. I look at So, her na.
ano talaga, laging pasalamat pa rin talaga sa lahat-lahat. And then, of course, meeting you all sa at saka yung pang mga future na magiging ano, Mm. magiging kaibigan at mamimit Yeah. sa buhay natin, you know? Roms, wanna say something before we wrap up? I know it's been Oh, like one okay. and a half Ako, na, no? if I'm gonna talk to my younger self, sasabihin ko thank you Oh. dahil naging malakas ka. Thank you Oo. dahil lumabang ka. Thank you Mm. dahil nangarap ka. Oo. And kung kakausapin ko naman yung future self ko, The inner kid. wait for me, I'm coming. I'm Yeah. getting there. I'm there. I'm going there. You're I'm on my getting way. there, I'm on yes. my way. Yeah. Ikaw, Ate Vic, meron pa ba kayong yung parang dream? Ano pa yung mga, yung sabi nga ni Roms, if I'm gonna talk to my future self. Dami, madami. Kasi ang paniniwala ko 'pag nag-stop ka ng mag-dream, that's the Yeah, end you're of it, 'di dying. ba? Parang wala You're na. dying. So, marami pang, pangarap. Pero ang realization ng mga pangarap na yun, it's not really for you, pero marami na ring involved, eh. Hindi Mm. na lang sa sarili mo, minsan Sa nga parang paligid sa mo. buong community na, eh. Ah, So pambarangay tanod talaga oo, si dumarami na, eh, parang nasa Miss Universe ano na tayo dito, So, du dumarami na dati kumbaga yung pangarap mo hanggang 10 lang. Oo. Ngayon nagiging 100 na, nabo-broaden na yung horizon, eh. At saka kung tatanungin mo hindi naman talagang, materialistic na yung mga pangarap, eh, iba na, eh, nag-iibang level na, eh. So, marami pang dapat i-achieve. I think ang pangangarap, eh, hanggang ano, hanggang Habang may sa buhay, dulo no? at sa wakas, Yes. 'Di oo, ba sabi habang nga may nila, buhay. if there's no vision, people will perish. Ikaw, Hmm. Tipik, Ikaw, Yeah. Vic. Ay, oo, ano din, maging we owner never ka na ng stop, no, yeah. Siargao property, no? We never stop dreaming naman talaga, 'di ba? So, nandun always talaga yung ano, pero like as the time goes by nga, lalo na we're getting more matured, nag-iiba din yung dream natin. Mm. Katulad before, ang dream lang naman natin makapunta sa Disney, ayun nakapunta na tayo, ayun. I Tapos know, ngayon, 'di ba? ngayon kasi sa ano, in my age, yung parang ang pangarap mo is ano na, eh, parang papuntang retirement na gano'n. Parang peace of And you know, mind, oo, oo, yung gano'n. wellness. Wala, Oo, kasi before kasi it's more material, eh, yung yes, younger natin more on younger. ano, "Ay gusto ko Yeah. magkaganito." And Parang then tapos ang lokohan nga namin diyan nila PJ, kasi may hinihil tayong inner child, eh, kasi nung bata tayo nakabili ng mm, ganyan, eh. Actually, meron akong and will be our last may nabasa ako. Sabi nila, ang retirement daw, hindi naman daw 'yan yung pagka-retire mo or when you stop working. Meaning to say, you stop working. Ang tao daw, kaya daw minsan, after nilang mag-stop magtrabaho, may nagkakasakit or something kasi nawawalan ng purpose. Nawawalan kasi sila ng purpose sa buhay. So, that doesn't mean na pag tumigil ka ng trabaho, ibig sabihin upo ka na lang sa bahay. And people sometimes think that, oh, probably when I stop working, I'm okay na. Hindi daw pala ganun. Kasi when you stop working, meaning to say, you have to find more purpose. You have to find more reasons, o bakit ako gigising bukas? O ano na naman ang gagawin ko on the next month? Hindi daw yung parang, oh, hindi na, wala na akong work. Kaya sometimes people, when they stop working, because they think of, I'm retired, I'm okay na. Hindi daw pala ganun. The more you have to find your purpose, now that I don't have work, what else can I do? What else can I do for the community? What else can I contribute for myself other than working or for my family? Ganun daw yun. So at least, hindi natatigil. Hindi natitigil yung goal mo. Hindi natitigil yung, yung fulfillment mo for yourself and especially for the people around you. Diba? So yun, you wanna say something, Rose, before we gonna wrap this night? You guys okay? Thank you so much. I hope you had a good conversation, Ate Big. I hope Thank you for inviting thank us. Yeah. thank you for wow, having me. I hope there Thank you will for be part sharing 2, part 3, your part 4, story. ha? of course, madami pa. But actually, pag naririnig ko nga yung story ni Ate Vic tsaka ni Ma, sabi ko, tawang-tawa talaga ako, lalo na kay Ma. Kaya sabi ko, interview ko nga si Ma. Kasi everyone, pag narinig yung story niyo,
And kay Ate Vic pa, hindi pa natin natap yung part na yon, di ba? But anyway, thank you so much. I know you guys been a lot of lessons that you've learned while you guys here. The amount of time that we have is not enough to tell it. But I know in my heart and as a person, you guys are a good person. That's why you deserve all the blessings that you have right now. You deserve all the life that you're enjoying, and you deserve more blessings that will come, right? Because all of us have a good heart and we deserve the better life for us. So before we end the conversation, I have a question for everybody, for every one of you. So what piece of advice can you give dun sa mga Inspiring. kababayan natin sa Pilipinas who wants to, who are planning or have dreams to go to the US? Ano yung isang or, piece of advice that you want to give them? Especially ngayon, dami mga nurses or healthcare worker na been wanting to come here. Kasi, ang bilis na naman ng mga nakikita ko sa mga group. Mga Ikaw, mga Big nurse. Big. Yung sa akin, ano, just pag if sometimes doesn't work on for the first time, don't give up kasi sometimes lang yun, parang redirect ka lang. So yung rejection is yun, it's not saying no. So parang redirect ka lang. So just keep going and then yun lang. Persistence. Mm. Oo, ako Tama. naman, yeah. So, the same thing nung kay Big Big. 'Pag, nahihirapan ka, wag kang mag-gi-give up, lalo ka pang maging porsigido. Kasi hindi yan ibibigay sa'yo ng, hindi ka ma-enlighten or hindi yan ibibigay sa'yo, magkakaroon ka ng idea o interest kung hindi para sa'yo. Minsan nga may kakilala ako, 6 times na-deny sa Mm. pag-apply ng visa. Pero on the 7th time, kasama pa ang pamilya na lahat silang buong pamilya nabigyan. So, ibig sabihin yung persistence kung talagang kumbaga ukol bubukol. Pero I think ngayon, kung talagang i-work out mo, just go for it, kasi tsaka walang makakapatay, don't let anybody kill your dreams. Always go for it. Kumbaga ikaw ang makaka-feel niyan kung talaga bang, para sa'yo yan. It's within you. So, wala naman yung sinasabing maghihintay ka lang at tutunganga at it will just be given to you. You have to work hard for it para at the end of the day, you will be proud of yourself kasi makikita mo, I work hard for it, so I deserve it. So, good luck at saka see you here sa Amerika. Sana mag-cross ang path natin. Rams, ikaw. Yeah. Sa akin naman, yung American dream kasi, it's a long journey. Like my journey started when I first year college. I'm gonna take physical therapy because I wanna go to US. I wanna work in the US. But I graduated after 5 years. Nag-apply ako, hindi ako natanggap. So and then another 10 years ang lumipas bago siya nag-materialize. And kahit nawala na yung, kumbaga parang yung dream mo na yun minsan, parang wala na parang wala ka nang nakikita. Pero yun nga, don't have faith. Always have faith. Ako lagi sabi ko, hindi ako pinag-physical therapy ni Lord for no reason. So although it took 12 years bago ako nakaalis, pero binigay pa rin sa dulo. Pero yung time na binigay yun sa akin, sobrang ang dami pa rin pagsubok. Kasi tama yung sabi ni Ate Judy kanina, may mga nadi-deny. Ako, 3 beses ako na-deny sa embassy. Tama ba? Embassy ba? Yeah, embassy. Oo. Yeah. So first apply ko, deny. Wala na yung work ko. Nag-resign na ako sa work. Deny ako. So the following week, balik ako. Sabi nung consul sa akin, what significantly changed since last week? Same consul.
Ang kulit ko. Pero sige, sabi ko, sige, laban lang. Then I got denied again. Nagpalipas lang ako ng 3 months. So, nung pagbalik ko, saka finally na-approve na ako. So, Eh, maraming See? challenges. ano sinagot mo? Tinanong ko ganun, what significantly changed? What You know, ano, significant I change? answered like a beauty queen. Sagot mo nga. How Sabi did ko, you answer ano, it? nothing has changed since last week. I still want to go to US And because nothing I want changed. to chase my dreams, my Ah. American dream. Oh, And nothing can stop me. And I, thank you, ano sabi niya? deny. So, so yun, pero yung mga preparation, yung mga paghihirap natin diyan sa Pilipinas is actually preparation para pagdating mo dito, matibay ka na. Kasi Mm-mm. pagdating mo dito, new sets of trials, new sets of Mm-mm. challenges. Mm-mm. And pagdating mo dito, dapat matibay ka. So, lahat ng mga experiences mo yan, challenges mo yan, kailangan mo yan, dalahin mo lang yan, ipunin mo lang yan. And that will be your weapon so that when you get here, you can easily adjust and embrace your new world. So, Mm-mm. yun. Ah, Miss Universe. Thank Okay. you. That's nice.